ginto na pinatayo ninyo. Sige, pray muna tayo. Lord, thank you po sa umagang to. Basbasan niyo po yung oras namin as we discuss, Lord, ito po mga verses. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so meron po tayong mga 10 to 12 minutes para mag-discuss. Sige po. Sino pong gusto mauna? Ba't kayo? Ano yung verse na nagustuhan nyo? O mga gentlemen, yung una. Wala pong tama o mali, hindi po kayo namin gigradean. So, huwag po kayong matakot mag-share. Sige lang po. Kung sakali mang hindi dapat mong malaman kung hari na hindi. Talaga po. So, sir, kung una na, pwede... Morning, sir. Sige, sir. Sige, sir. Meron pa lang sir. Meron pa sir. Para marinig namin, ma-inspire kami. Parang yung sinasabi ko. Oo. Maganda. Sabi ko, naniniwala ako sa kanila. Hindi ako... Kaya nga. Arin, discuss. Number 1. Nice. Aaron, please stand up. Over your knee. Meron niya bal? Si bal. Yan po po bang 17 po turo natin. Ano lang po yung nagustuhan niyo na verse? Siguro yung number 18 siguro Sige, sir. sir. Number 18 siguro para sa akin. Hindi naman siguro kailangan na magsamba ka sa mga ribulto para para matawag ka na parang ano ka ng Panginoon, parang alagad, no? Kasi kahit hindi ka naman siguro kahit wala ka naman siguro religion, pagka gusto mo talagang maging ano ng Panginoon, maging alagad, kahit hindi ka na magsamba sa mga ganyang sa mga ganyang tawag niya, Diyos-Diyusan. Kasi hindi naman sila nakakasagot sa panalangin mo to be honest. So siguro on your own, mas maganda pa pray ka na lang sa kahit saan kaysa magsamba sa mga ganyan. Yun lang sir, para sa akin. Number 8. O dahil po kayo yung nauna, kayo po ang merong pribileyo na pumili kung sino susunod. Si Sarah. O, Ate Sara. O, Marcela. Sige, go. Sarah, go. Simula na. Kahit anong mangyari. Naniniwala. Sana, tumatakbo oras. Sa buhay ko, Papasa ka lang. pero I can go in my experiences. O, sige. Sa 17 verse 17, kung talaga kung ganyan ang mangyari, ililigtas kami ng Diyos na ang paglilingkuran mula sa nagilagap-gap mo, ililigtas niya kami mula sa inyong kamay.
Physically, sa akin lang, sa main point dyan sa naglalagablag na hormone. Yan tulad lang natin sa buhay natin, ang naglalagablag na hormone ay isang pagsubok sa buhay natin, pinagdadaanan na isang naglalagablag na pagsubok yan sa buhay natin. May verse pa sa Hebreo, basa ko nga sa Hebreo 10:35 to 37, kaya huwag kayo nawawalan ng panampalataya sa Diyos sapagkat nagkailangan hinihintay ng para sa inyo. Pinakailangan tayo is upang masunod ito ang kalooban ng Diyos at hindi matanggap sa inyo ang kanyang pinanako sa pagkakas panahon na lamang dito tayo sa mundo, wala tayo ganyan, di ba? Wala man lang nang natunaw dyan na ang pananampalataya na napakalalim talaga. Kagaya din kay Peter, di ba yung naglakad siya sa dagat, ang pananampalataya niya malalim dito kalakad siya. Parang kumari, nakita siya, naglamit, kunti-kunti na lang. Kaya sa pagsubok niya sa buhay niya, kung talagang kung ganyan mangyayari, liligtas siya ng liligtas. Maniwala tayo na liligtas tayo ng Diyos, anong pagsubok ng dumating ng Diyos. Paano tayo palagi na dyan? Di ba? Wala naman tayo ng si tayo natin sa buhay natin, wala tayo kumaranas ng Diyos. Lalo na, sabi pa, tinitisting tayo dyan sa limit na hormone. Yan ang limit na pagsubok yan. Kagaya na namin, kung tunay na ginto ang puso mo, ilagay ka sa, anong tawag yan, sa naglagablag na apoy, lalo ka tikinan at magsubok ka. Meron tunay mo pananampalataya. Very good, very good. Thank you po. Okay, sige. Last one. Sa ladies naman. Ay, ba? Oo. Si Dawang sir, Sara pa rin siya. Sarap pa rin. Sara pa rin kami. Ayun. Sara. Duterte. Pasa ko na sa commander ko. Si Bal na lang, sir. Babae. Oo, wala. Sir, Bal. Go, Bal. Sa akin po kasi sa ano ang yung nagustuhan mo sa verse na nabasa? Sa akin po, parehas dalawa po. Yung 17 at 18. yung pagkaunawa ko, pagkaintindi ko lang po din sa 17, yun po yung para sa akin po, sa pananaw ko po, yun po yung tinatawag nilang yung malapit na yung paghuhukom. Yun yung pagka dumating na po yung araw na kasi ngayon, at hindi handa po yung tao. Maaaring makapunta siya sa sa langit o kaya sa impyerno. Yun yung tinutukoy na dagat-dagatan ako. Walang walang humpay na hirap, pagdurusa, pasakit. Hindi kagaya ng sa buhay na hinihintay natin sa kabilang buhay na buhay na walang hanggan. Dalawa po kasi yun buhay na walang hanggan, yan naman yung tinutukoy niya, yung dagat-dagatang apoy. Yan yung walang humpay na kaparusahan po. Yun yung sasapitin po ng mga tao na makasalanan talaga. Yung mga na nakagagawa ng hindi makatarungan po na hindi kayang hindi na kayang balansihin ng legal. Kaya kumbaga. Yun lang po. Yung sa pangalawa, sa atin po kasi sa mga ninuno natin, nakagisna na po natin yung tradisyon na rebulto po. Kaya nadala na natin po sa ating mga sarili yan. Pero ang totoo naman po, ang rebulto kasi gawa-gawa lang din po ng kapwa natin tao. Hindi natin alam yung taong gumawa niya, makasalanan ba o mabuti. Wala naman pong buhay ang rebulto natin. Gayun pa man po, pwede naman po tayo dumirect na lang sa Panginoon na siyang ating nagbigay ng buhay at lakas sa atin. Direct na lang po tayo, mas maganda po. Chat, Bal? Si Sarah, mamaya, ikaw sa lahat ng sagot. Okay, sige po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na. Tayo po muna tayong lahat. Buksan po ulit natin ang ating session sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Thank you. Napakabuti niyo po sa amin. At naway itong pagsasalo-salo namin
ay magbigay puri at parangal sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, bago kayo umupo, batiin yung katabi nyo. Good morning! Good morning, everyone. Sige po. Morning, sana may sahod ka, mami. Morning. So, ganda po ng ano natin, no? Ng verses sa Daniel, no? So, nasa bago po tayong serye, no? Ngayon, which is Truth over Trends. Yan. Truth over Trends. Keys to building the next generation. Ano nga po ba yung Truth over Trends, no? At bakit po ito importante? Importante po ito dahil yung katotohanan po ng salita ng Diyos ay makakatulong po sa pag-build ng mga next generation, no? Mga henerasyon na susunod po sa atin. Kaya para po ma-build sila, ang kailangan po katotohanan. Hindi yung trends po kasi ibig sabihin yan uso-uso, di ba? Parang damit, di ba? Dati uso yung mga pantalon na 70s. Sino na sa 70s? Yung mga pantalon na ano, di ba? Yung yung flare ba yun? O tapos naging hip-hop, naging hapit, tapos balik sa dati. So, yun po ibig sabihin ng trends, uso-uso lang. Pero yung katotohanan po, yung truth, yan po ay timeless, classic. No? Kahit anong age po o oras, yun pa rin po ay hindi nalalaos. Okay? So, ang tanong po ngayong umaga na gusto ko po ibigay sa inyo is, what is faith? Tanungin niyo yung katabi niyo, what is faith? Ano ang pananampalataya? Lahat po tayo nananampalataya. At ang importante po, ang tanong na lang po is, kung saan natin nilalagay yung pananampalataya natin. Ngayon po, nananampalataya kayo sa upuan na inuupuan nyo, no? Na inupuan nyo yan na hindi nyo alam kung babagsak ba yan o hindi. Pero, nanampalataya ay nung pag-upo nyo, maayos to. Di ba? Yun po. Pero sa Bible, ang ibig sabihin po ng pananampalataya, basahin po natin, ang pananampalataya ay ang at pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin. yan. So, ang pananampalataya po, ito po ay may katiyakan at kasiguraduhan. Katiyakan po na yung bagay na inaasahan natin ay matatanggap po natin at sigurado tayo kahit hindi pa natin ito nakikita. Tama po ba? Diba? Kaya po tayo nananampalataya. Kaya nga po yung pananampalataya at yung pag-asa, kambal po yan. No? So, bakit po natin ito tinatalakay yung topic po natin ngayon? Kasi po, today, i-discuss po natin yung but if not faith. Sabi mo sa katabi mo, but if not faith. But if not faith. Okay, ano po yung but if not faith? Kahit, nakita nyo yung verse kanina, di ba? Kahit hindi man, o kung hindi man na klase ng pananampalataya. So, ano po yung but if not faith? Ito po ay faith o pananampalataya, unang-una na authentic. Sabihin niyo po, authentic. Centered on God. At triumphant. Okay, ito'y tunay, nakapokus po sa Diyos, at ito ay matagumpay. Okay, yan po yung klase ng pananampalataya. So ngayon pong umagang to, tayo po ay dadaan sa isang istorya, no, sa Daniel chapter 3. Okay, so, but if not faith, authentic, unang-una, authentic, tunay. No? So meron pong tatlong lalaki po na nabihag ng Babylon. Nang sakupin nila po yung Israel, yung mga Hudyo, sinakop po nila. Ito po ay si Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay? Sila po, meron po silang authentic faith sa Diyos ng Israel. Paano ko po nasasabi, no, na meron po silang authentic faith? Okay? Kasi po, nung nagpatayo ng malaking statwa, yung hari ng Babylon, si Nebuchadnezzar, yan, nagpatayo siya eh. Kasi, ano siya eh, parang bilib na bilib siya sa sarili niya eh. Oh, dahil ko nagawa. Papatayo nga ako nitong ano. At sabi niya, pinautos niya po na kapag marinig yung trompeta o sound, dapat po lahat, no, magbabow down.
no? Sa statwa. Kapag hindi, itatapon sa apoy, sa hurno. Yung sa nabasa nyo kanina. Pero yung tatlo po, kung nakita nyo doon, si Shadrach, Meshach, at Abednego, no? Sila lang po yung hindi nag-bow down. Kaya pinatawag po sila ng hari. Sila po, ano yun si Shadrach, Meshach, Abednego, mga Hudyo po sila, no? Nung, di ba nung sinakop, ginawa silang alipin. Pero sila po, ano yan, mga matatalino po yun. May takot rin po sa Diyos. So, authentic po yung faith nila kasi po sila ay nanindigan sa pananampalataya nila sa Diyos. Okay? Sila nanindigan po. No? Kahit buhay na yung katapat nila. Kahit may stress o pressure na hinaharap. No? So, ano po yung matututunan natin dito sa authentic faith ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Ang authentic faith po ay faith na may paninindigan sa Diyos. Kahit po sa harap ng pagsubok. Yan. So tapikin mo yung katabi mo sa kanan. Sabihin mo, panindigan ka sa Diyos. Yan. Tapikin mo yung nasa kaliwa. Sabihin mo, authentic faith. Okay? Maninindigan po. Sabi nga po, di ba, paano nga po ba nalalaman kung ang faith natin o pananampalataya natin authentic? Siyempre dito, madali lang maging manampalataya dahil okay lang tayo, nasa aircon, chillax tayo, di ba? Pero po, ang pananampalataya, malalaman mo kung tunay o hindi, di ba? Parang kunyari, pag bumili ka, malalaman mo kung tunay o yung sapatos, di ba? Pag malalaman mo kung tunay o hindi, kapag ito ay isusubok mo, gagamitin mo, di ba? Kasi sabi nga po sa James chapter 1 verse 2 to 3, basahin po natin, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Okay, so tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, pagsubok lang yan. So dapat ka magalak, di ba? Parang ang hirap naman to, magagalak ako, pagsubok. Bakit? Sapagkat, alam ninyo, nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Yun po ang purpose ng pagsubok, no? Para po, ang pananampalataya natin maging authentic, di ba? Maging tunay. Yan. Kasi kung puro, sarap lang at wala kang, hindi ka nakakadanas ng hirap, magiging mahina ka sa dagok ng buhay. So, ang authentic faith po, lumalabas lang kapag may pagsubok. No? So, sabihin niyo po sa katabi mo, salamat sa pagsubok. Okay? Sabihin mo naman, salamat, mag-grow tayo. Okay, so ano ang but if not faith? Okay, so una, authentic, di ba? Tunay, no? Nasusubok. At kahit sa gitna ng pagsubok, ito ay naninindigan. Okay, next. But if not faith, ito po ay centered on God. Sabihin mo sa atin, centered on God. Tignan po natin, no, anong nangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego pagkatapos po nilang manindigan sa Diyos, no? Pagkatapos po yun, pinatawag po sila ng hari. Pinag-explain po sila. Bakit kayo hindi nyo sinusunod yung utos ko? Ito po yung sabi nila, no? Basahin po natin. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na apoy o hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Ito yung verse 18. Pero kung hindi man niya kami ililigtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. So ilang beses po nila sinabi na ililigtas daw sila ni Lord? Ha? Ililigtas kami sa verse 17, dalawa. Di ba? Ililigtas kami. Ililigtas niya kami. Pero sinabi niya rin, yung hindi, alam po nila na hindi naman sila hindi naman genie si Lord, di ba? Hindi naman lahat ng hilingin ko susundin ni Lord.
Kasi hindi naman, siya nga ang God eh, siya ang masusunod eh. So ano sinabi nila? Pero kahit hindi, okay lang, kahit hindi kami iligtas ni Lord. No? Grabe po sila. Kahit hindi daw sila iligtas, buhay na nila yon, kahit mamatay kami, hindi kami tatalikod sa Panginoon. Nakatutok pa rin kami sa Panginoon. Mananampalataya pa rin kami kay Lord. Hindi kami magbabow down sa Diyos-Diyosan na yan. Yan po yung but if not faith. Okay? Ang but if not faith ay nakasenter kay God. Hindi po sa sitwasyon. So tayo rin po, di ba, hindi sa buhay natin, hindi naman tayo literal ngayon na nilalagay sa apoy. No, wala pa po tayo dun sa punto na yon, no, na talagang susubukin. Pero po sa iba pong bansa, pagpalalaman po kayo na nananampalataya kayo sa Panginoon, lalo na po sa Southeast Asia, pwede po kayo talagang mamatay, pwede po kayo makulong. Yung iba po, tinatakwil ng pamilya. No? Sa atin dito, kutsa-kutsaan lang, di ba? Pero sa atin, paano nga ba? No? Na kahit na po merong pagsubok, tayo po ay nakasenter kay God. No? Kunyari, may hinihiling po tayo sa Panginoon at hindi pa niya nabibigay o hindi niya binibigay pa, o kahit no ang answer, dapat po, ang pananampalataya natin ay, Lord, thank you. Magtitiwala pa rin kami sa iyo. Yan. Yun ang even if not o but if not faith. Nakafocus po sa Panginoon kahit sa gitna ng pagsubok. So sabihin mo sa katabi mo, focus ka kay Lord. Okay. Sabihin mo pabalik, center ka kay God. Yan. Ang tanong lang po, tayo po, di ba? Nasaan po yung focus natin, no? Kapag may pagsubok sa buhay. No, reflect nyo lang po sa inyo, sa sarili nyong buhay. Kapag may pagsubok, kanino ba ako nakatingin? Kanino ba ako nakafocus? Okay. So, lastly po, no, ano po yung but if not faith? Lastly. But if not faith, ito po ay triumphant. Ito po ay matagumpay na pananampalataya. No? Tignan po natin ang naging ending ng storya ni Shadrach, Meshach, at Abednego. No? So, syempre, nanindigan sila. Anong ginawa sa kanila? Sila po ay tinapon sa apoy. Sobrang lakas po ng apoy, yung nagtapon sa kanila, nasunog rin po yun. Okay? Ito yung nakikita nyo yan. Sa storya, nasunog po yan. Pero, kahit po sila tinapon sa apoy, ito po yung nangyari sa kanila. Basahin po natin. Sinabi ng hari, tignan ninyo, 4 na ang nakikita ko palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos. Ano ba? Hindi nasusunog. Yung kamay nga lang po natin sa kandila, di ba? Pagka ginanon mo na, pasukan eh. At ang isa sa kanila ay parang Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Panginoon. Diba? Nina Shadrach, Meshach, at Abednego. Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod. At nagtiwala sa kanya. Hindi nila sinunod ang aking utos. Minabuti pa nilang mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. No? Sabi po ng mga scholar, ito daw po, yung nakita po ni Nebuchadnezzar, ito po yung si Kristo bago pa siya nagkatawang tao. No? Kasama nila si Kristo dun sa apoy. So verse 29, kaya inutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, lahi o wika, na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego, ay puputol-putulin ng katawan, wawasakin ang kanilang mga bahay, dahil daw basahin natin sabay-sabay. Sapagkat walang Diyos na makakapagligtas katulad ng kanilang Diyos. Yun po yung Diyos na pinaniniwalaan nila. No? Na kahit po hinayaan silang ilagay sa apoy,
niligtas po sila. Di ba? Isipin nyo na lang kung hindi po sila na-test ni God. Mararanasan kaya nila yon? Hindi, di ba? So tayo rin po, di ba? Yung mga testing po natin sa buhay, mga trial po natin sa buhay, wag po na, ang ganito po mag-isip kung wala po kayong Diyos. Ay, problema na naman, ganito na naman. Di ba? Reklamo na naman. Pero kung meron po tayong Diyos, Lord, mahirap itong pinagdadaanan ko. Pero titingin ako sa iyo, magsisenter ako sa iyo, dahil alam ko, magiging matagumpay ako at dahil kasama kita. Diba? Salamat po, Panginoon. Okay? Hindi ka pwede, sinasabi mo, mahirap. No? Pero, hindi ka rin nag-give up, tumitingin ka sa Panginoon. Dahil alam mo, at the end, magiging matagumpay ka. Dahil ang tagumpay po, ay kasama natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Yan. Ang triumphant faith ay pananalig na ang Diyos ay nasa ating panig. Yan. Kasama po natin ang Diyos. No? Sa hirap, sa ginhawa, yun po ang pangako niya sa lahat po ng mananampalataya sa Kanya. Sa lahat po ng magbabad, if not faith, sa Kanya. Nasa panig po natin siya. If God is for us, who can be against us? Okay? So, ano po topic natin today? But if not faith. Ito po ay faith na authentic, tunay, centered on God, and triumphant. No? Tunay, nakafocus po sa Diyos, at matagumpay. Hindi po, pag meron po kayong but if not faith, hindi po ibig sabihin nito na wala na tayong mararanasan na problema. Okay? Linawin ko lang po. Makakaranas pa rin po tayo ng problema. Hindi rin po ito ibig sabihin na lahat po ng hiling natin sa Panginoon ay mapapasa atin o sasagutin ng yes. No? Although may times na sasagutin niya rin po tayo ng yes. Pero ang ibig sabihin lang po talaga ng but if not faith, ito po ang ibig sabihin niya. Sinabi ni Jesus. Father, basahin po natin. Father, not my will, but your will be done. Yan po ang ibig sabihin ng but if not faith. Kalooban mo, Panginoon, hindi ang kalooban ko ang masusunod. At ako'y magpapasalamat sa iyo. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Lord, thank you, Lord, na tinuturuan mo kami na mag-grow sa pananampalataya namin sa inyo. And Lord, tulungan mo kami na may sa buhay yung but if not faith. Itong faith po na authentic, nakasenter po sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, naniniwala po kami na itong klaseng pananampalataya na but if not faith. Lord, ito po ay triumphant. Kami po ay may tagumpay dahil kasama namin ang Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, so paano mo kami pipicture? Dito, tatanggalin mo to. Okay, picture taking po tayo. Paparaan na lang ni Kuya Jay. Okay. By the way, iyayain ko pa rin po kayo, kahit na alam ko yung schedule nyo medyo alanganin o shifting. Pero kung malibre man po kayo, sa October 17 po ulit, alas 5 ng hapon, meron po tayo na D-Group Day. 2 weeks from now po yun. So, sana po makapunta kayo dahil meron po tayong konting salo-salo nun. At yun po yung time na mas makakapag-discuss po tayo ng salita ng Diyos ng mahaba. And meron rin po tayong Facebook page, Eastwood Security Guards na Facebook page. Yung iba po, nandun na po sa inyo. Kung wala po, i-invite niyo po yung iba na mag-join. Okay, sige, litrato na. Kuya Jay. Ay, ano na dito? Mga sir, ito na po sa likod. Picture eh. Picture eh. Wala ditong politik. Bawal mo. Picture eh.